Morning po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay nasa part 2 ng mensahe last week. Kumbaga konektado po siya galing siya sa chapter 2 ng Aklat na Conversion at binabaka po dito yung filosofiya na dapat hindi lang tayo sincere, tayo ay dapat na totoong ligtas. And from discussing the question why, nung last week po diniscuss natin yung tanong na bakit. Ngayon dadako naman tayo sa tanong na saan. At isa po kasi sa malaking problema kung bakit hindi nagiging malusog ang iglesia o church ay yung pagkakaroon po ng mali o mahinang pagkaunawa sa theology ng conversion. At kung tatanungin po natin ang maraming mananampalataya kung ano ang gospel, iba't iba po ang kasagutan nila. At sa tingin ko, marami kahit dun sa mga dati ng miyembro ang sasagot ng mali o medyo tama pero hindi 100% accurate. Katulad din po iyan ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga, mga kapatid. At yun po yung tanong na, saan nga ba tayo dapat maligtas? Saan tayo kailangang maligtas? Baka po sabihin ng iba o kaya usually naririnig natin, magkakaroon ng purpose o direksyon ang buhay mo kapag sumunod ka kay Jesus. Ang iba marahil ay magsasabi na maliligtas sila sa karamdaman, maliligtas sa masamang pamumuhay, o kaya ay sa utang, sa kahirapan, sa maraming kabiguan at kapalpakan at sa kung ano-ano pang mga bagay na panlupa. Well, tama naman po At oo, bahagi po yun. At kayang-kaya ni Jesus gawin ang mga yon. Pero, there is more to that. Pwede po ba nating sabihin, there is more to that. And as a matter of fact, yung mga nabanggit po natin kanina, yun ay mga bonus o bunga na lamang ng mga bagay na pwede nating maranasan kapag isinaayos ni Jesus ang ating pamumuhay. Isa pa, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay applicable sa atin yung mga ganitong bagay. At kung yun ang basihan ng ating pananampalataya, baka nga po magkaroon tayo ng maling expectations and assumptions kung ano ang kalooban ng Diyos. Halimbawa po, marahil narinig na natin yung mga sentences and praise na kapag sumampalataya ka kay Jesus, magiging matagumpay at maginhawa ka sa lahat ng bagay. May magandang plano siya sa buhay mo at tutuparin niya ang mga pangarap mo. Sa unang dinig po ay talagang nakakaingganya. Parang ang sarap paniwalaan. Sige, lapit tayo kay Jesus. Bigay natin yung buhay natin kay Jesus kasi ganun pala yung gagawin niya. Pero kapag ganyan po ang ating pagkaunawa, ginagawa natin exactly yung tinatawag ng aklat na conversion na pinapayat o mababaw na gospel. At kapag ganun po ang ating pagkaunawa, syempre ganun din natin ituturo. At kapag ganun ang ginawa natin ay magkakaproblema po talaga tayo. Hindi tayo malay ay lumilikha na pala tayo ng mga false converts. At hindi tayo magtataka isang araw ang church ay mapupuno ng maraming mga miyembro na nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi naman nakikita sa paraan ng pamumuhay. Nagsasabing Kristiyano pero walang pag-ibig kay Jesus at sa iglesia. Walang pagmamahal, walang pagmamalasakit sa mga kapatid. Sinasabing Kristiyano sila, pero namumuhay sila na parang hindi nila kailangan si Kristo. Na kaya nilang mabuhay o magpalampas ng ilang araw, ilang linggo na walang Kristo sa buhay nila. Sinasabing Kristiyano sila, pero walang interes sa mga bagay na espiritual. Sinasabing Kristiyano sila, pero itinuturing yung church na optional at pambalansi lamang sa buhay. Well, sincere naman sila nung tinanggap nila ang Panginoong Jesus, nung nagpahayag sila ng pananampalataya, pero baka mali yung motibo at mali yung pagkaunawa. Baka interesado lang sila sa mga panandalian at material na bagay na maaaring malunasan kapag ipinagkatiwala nila ang buhay kay Jesus. Pero hindi nila lubusang naunawaan kung saan nga ba nais ni Jesus na iligtas sila. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakaawa sa lahat ng tao. Sabi po yan sa unang Korinto 15 verse 19. Kaya at some point mga kapatid, yung mga puntos natin, baka mapapansin nyo ay na-encounter na natin during the previous weeks.
At baka isipin nyo, ay naku, basic na yan. Paulit-ulit. O kaya hindi na natin ma-appreciate dahil feeling ninyo ay alam na ninyo. Ano yung mga verses ay parang nagsasawa na kayong pakinggan. Pero hello, this is a major doctrine. Again, this is a major doctrine na dapat araw-araw ituro at ipaalala sa atin to the point na sa ulo natin, not just by mind, but by heart. Yung gets na natin at kayang-kaya na nating ipaliwanag sa iba ng napakalinaw, ng may buong katapatan. Kaya this morning, we major the major. Dapat po itong maging napakalinaw sa atin para magawa rin nating ituro ang mga katotohanan ito ng may buong katapatan sa iba. Ang tanong po na sasagutin natin, saan nga ba tayo kailangang maligtas? Number 1, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi po sa Roma 5 verse 12, and I want you to open your Bible and read with me. Sabi po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pumasok daw po yung kasalanan sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang taong tinutukoy dito ay walang iba kundi si Adan. Ang unang taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos na unfortunately ay sumuway sa ipinag-utos ni Yahweh na huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At dahil doon nawala ang kanyang orihinal na katuwiran at sila ng kanyang asawa, lahat ng kanilang mga anak hanggang sa pinakahuling kaapu-apuhan ay napasailalim sa kapangyarihan, sumpa, karumihan at sumbat ng kasalanan. What a better world it could have been kung hindi lamang sumuway ang ating mga ninuno. At nakakabad trip man isipin mga kapatid, pero totoo ang sinasabi ng talata na mula sa kanila ay pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, ang kasalanan nila ay automatic, kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Wala pa man tayong ginagawa, the moment we were conceived at ipanganak, nakadikit na sa atin ang sumpa ng pagiging makasalanan. Nakakainis, di ba? Sa lahat ng pwedeng ipamana, kasalanan pa at sumpa ang nakuha natin. Mauunawaan po natin how powerful sin is, that it reaches and stains all generations. Ang coverage ng salitang sangkatauhan dun sa talatang binasa natin ay hindi lamang po lahat ng tao during the Old Testament time, pero it includes all generations, their generation, our generation, and all the generations to come. Pasa-pasa, whether we like it or not. Narinig niyo na po ba yung term na generational curse o lineage curse? Isang sumpa po na naipapasa sa salinlahi ng isang ninuno na tumanggap ng sumpa kaya nagkakaroon ng pattern sa mga sumusunod na henerasyon ng pamilya. Halimbawa, nagkasala yung lolo mo, yung sumpa na ipasa sa tatay mo, na ipasa sa iyo, na ipasa sa anak mo, pasa-pasa. Halimbawa po, pattern ng mga maagang nababalo, o kaya pattern ng homosexual tendencies, pattern ng specific na sakit, pattern ng broken family, pattern ng early or teenage pregnancy, pattern ng kamangmangan, at marami pang iba. At naniniwala po tayo na yung mga ganitong generational curses ay pwedeng maputol at hindi na mamanahin ng mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pero ang pinakamakapangyarihang generational curse na meron tayong lahat ay ang sin o kasalanan. Sin o kasalanan na pumasok sa sanlibutan dahil kina Adan at Eva. Hindi po ito isang uri ng sumpa na pwedeng maputol at hindi na maipasa pa sa susunod na henerasyon. Kahit mananampalataya na po ang magulang, ang kasalanan ay naipapasa pa rin sa mga nagiging anak nila. Kaya nga po, ang pananampalataya ay kailangang palaging personal. Hindi pwedeng yung nanay o tatay mo ang manampalataya para sa iyo. Bagaman naniniwala po tayo na yung mga bata na wala pa sa gustong gulang, para makaunawa at magpasya ay nasasakop ng pananampalataya ng magulang, still, ang bawat tao ay makasalanan na wala pa man siyang ginagawang mabuti o masama. At ang totoo,
Kahit po tayo naging Kristiyano na, mananatili pa rin sa atin ang mga makasalanang pagnanasa na gawa ng kasalanang nananahan sa ating katawang makalaman for the rest of our lives. Dito po sa makasalanang kalikasan na ito, kailangang maligtas ang tao. Kung hindi, ang normal tendency ng tao ay magpakasama pa ng magpakasama hanggang sa sukdulan na ang maging kasamaan ng mga tao at ng sanlibutan. Sige nga mga kapatid, let's try to evaluate ourselves. Gaano na po kaya tayo kasama ngayon kung hindi tayo naging Kristiyano? Di ba kahit tayo Kristiyano na ngayon, alam natin and we are aware at nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon because we know na talagang meron pa din. Yung ating laman ay naganasa pa din ng mga bagay na makalaman and we try to rebuke it in the name of Jesus. At salamat sa Panginoon dahil tayo ay binabago, sinasanctify. Pero try to evaluate yourself kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka pinaghaharian ng banal na Espiritu, gaano ka na kaya kasama ngayon? Sabi po sa Genesis 6 verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Verse 6. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. This is exactly what happens when sin reigns. Kapag ang kasalanan na naghari sa atin, kapag kasalanan ang umalipin sa atin, patuloy tayong magpapakasama. Hanggang sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasabi at nararamdaman ay pawang kasamaan. Nagiging natural ang paggawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. At nakikita po natin ngayon yan sa sanlibutan. Diba, scroll ka lang ng konti sa Facebook, makikita mo, sinning is the new normal. Sinning is being celebrated. Pinagdiriwang ang kasalanan, ginagawang normal ang kasalanan. At kapag Kristiyano ka at sinubukan mo yung questionin, sinubukan mong magbigay ng komento, nako, kaliwat kanan na bashing ang matatanggap mo. Minsan po, sa panlabas ay aakalain nating may kaunting liwanag naman ng kabutihan, hindi naman grabe, hindi naman totaling masama. Kahit yung mga hindi Kristiyano, kita ko gumagawa sila ng mabuti. Pero, kung sisiyasatin natin ang kalooban at motibo ay mapapatunayang maruming basahan nga kahit ang mga ipinagmamalaki nating mabuting gawa. Remember, kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos kahit anong hirit at pakulo pa ang gawin natin para ma-please siya. Dahil sa pagiging makasalanan, wala na tayong kakayanan na gumawa ng solid na kabutihan. Subukan man natin. Tiyak na ang hangarin ay masama o hindi kaya ay makasarili. Ang mas nakakalungkot ay yung verse 6, na dahil sa kasamaan, dulot ng kasalanan, ang Diyos who created us in His image, fearfully and wonderfully regretted and felt sorry for creating us. Nakaramdam ang Diyos ng lungkot na nilikha pa niya ang tao. Ibig bang sabihin, nagkamali ang Diyos na nilikha niya tayo? No? The original word po na ginamit doon sa talata, doon sa ikinalungkot, sa English ay regret, ay yen-nahem. Yen-nahem. Na ang ibig sabihin ay feeling of pain, sadness, and unhappiness. Isang damdamin na pwedeng maramdaman, for example, ng isang ina, kapag pinaturukan yung kanyang anak, alam niyang yung anak niya ay masasaktan, kaya siya ay malulungkot, pero that doesn't mean na mali yung kanyang ginawa o mali yung kanyang pasya. Ganon din po kay Yahweh. He was unhappy, hindi siya masaya, na dahil sa kasalanan, kung hindi tayo ililigtas ay magti-take over at magti-take control ito sa buong sangkatauhan. Magpapakasama ng magpapakasama. Kagaya noon na sinuway na lamang ang tanging matuwid sa harap niya. Dahil alam po ng Diyos na ito ang pinakamalaking problema ng tao at sa ating sarili ay wala tayong magagawa para baguhin o burahin ito. Dito po tayo unang-unang kailangang maligtas. Hindi sa kahirapan, hindi sa kalungkutan, hindi sa kawalan ng kahulugan, kundi sa kasalanan. Jesus had to die a painful death para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. And here we are, some of the Christians thinking na Jesus died for their kahirapan, kalungkutan, kawalan ng kahulugan. No, He died for your sin. Para sa kasalanan, para mapatawad tayo.
Lahat ng iba pang nasa isip natin ay bunga na lamang ng pagliligtas na ginawa ni Jesus sa atin mula sa bitag ng kasalanan. Yung mga paghihirap natin sa buhay na ito, physically and spiritually, hindi ba lahat po ng yun ay dahil sa kasalanan? Kaya kung ang tao ay lumaya dito, tiyak na sumusunod ang pagsasaayos ng ating buhay dahil na-solve ang ugat na problema. Pero hindi po yun ang dapat nating maging pangunahing motibasyon. We have to understand na tayo ay kailangang maligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Kailangan nating maunawaan ang kapangyarihan at kapangitan ng kasalanan at maunawaan na kailangan natin ng magliligtas sa atin mula dito. Dahil una, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at pangalawa, magpapakasama lang tayo to the worst extent possible kung hindi tayo ililigtas ni Jesus. Kailangan natin kamuhian ang kasalanan at huwag na huwag nating pagagaanin ito para lamang may maidahilan tayo sa ating mga kasamaan o para bulahin ang iba sa pag-aakalang iyon ang makapagdadala sa kanila sa church. Papagaanin mo yung kasalanan, okay lang yan. Sadyang ganyan, sama ka na lang sa church. No. Huwag na huwag po nating lolokohin ang ating sarili, ganun din ang iba. Ang kasalanan ay pangit. Hindi dapat kinukonsinte, hindi ninonormalize, hindi ginagawang pet. Anong ibig sabihin? Inaalagaan, binibaby, pinapalaki, parang pet. Pero no. Paano po natin yun gagawin? Well, sa atin ay tunay na mahirap, pero sa Diyos, kaya. Kaya nga po may sanctification, di ba? Hindi man biglaan, minsan mabagal, pero may kasiguraduhan. Kaya, kayang-kaya managumpay. At ang makagagawa lamang po nito ay ang mga tunay na inaring anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ni Jesus. Ang pagtubos po ni Jesus sa atin sa hatol dahil sa kasalanan at ang pagwasak ng makasalanang kalikasan ay minsanan at biglaang nangyari noong oras na sumampalataya tayo. Pero ang pagpapatuloy na pagpapabanal at pagbabago sa ating buhay ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na nangyayari habang tayo ay nabubuhay. Mababasa po sa unang Juan 3 verse 6. Unang Juan 3 verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Verse 7. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Maaaring hanggang ngayon ay may mga battles ka pa rin over sin, because yes, sanctification o pagpapabanal is a process that will take time. Failures are possible. Pero don't you ever think na just because we're still in flesh, okay lang magkasala. Na it's normal to sin and everybody's doing it. Diba? Naririnig natin, okay lang, ikaw na lang ang hindi gumagawa niyan. Normal na yan sa iba. That's the biggest lie of the world and of the enemy. Isang napakalaking kasinungalingan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para magkasala. Ang mga gumagawa ng kasalanan without remorse or conviction ay hindi talaga kay Kristo. Hindi kilala si Kristo at hindi naunawaan ang ginawa niya. Baka hindi pa siya totoong nabuborn again. Mabigat man sabihin at pakinggan pero kailangan para hindi mabuhay sa false hopes ang mga nag-aakalang ligtas o Kristiyano na sila, gayong may dapat pa silang ipagbuno sa Panginoon. Kaya sabi po sa verse 7, huwag kayong palinlang. Huwag kayong palinlang. Iniligtas na tayo ni Jesus sa sumpa ng kasalanan, kaya wala na tayong dahilan para magpaalipin pa dito. Sabi sa verse 9 ng unang Juan 3, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sana po hindi ito dumarating na legalistic sa inyo. But instead, it fortifies our identity as children of God. Na dahil anak tayo ng Diyos, hindi tayo susunod dahil ang inutos niya, kundi dahil sumasa atin ang banal na Espiritu na makagagawa ng mga hindi natin kaya
o ninanasa man lang noon. I hope we're doing this because we want our Father to be happy. Because we love Him. And we don't want Him to regret and feel sorry na pinili niya tayong maging anak. Gaya ng na-feel niya sa Genesis nang nagpakasama ang kanyang nilikha. We are not expected to be perfect, but to be changed, to be transformed, to be more like Christ. Kaya nga po, conversion. Conversion, may nako-convert, may nagbabago. Okay lang kahit mabagal, pero hindi pwedeng wala. Ang taong hindi nabago from inside out ay hindi talaga sa Diyos. Pero ang tunay na naligtas sa kasalanan ay hindi maaaring hindi magbabago dahil nananahan na sa Kanya ang banal na Espiritu. Ang pagbabago ay hindi maaaring hindi maranasan at hindi maaaring hindi mangyari kung tunay na sumasa atin ang banal na Espiritu. Doon po tayo unang kailangang maligtas, kasalanan. Pangalawa, mula sa puot ng Diyos. Mula sa puot ng Diyos. Sabi po sa Efeso 2, verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Sabi ng Bible, real talk lang ha, ang totoo, tayong lahat dati, kung Kristiyano ka na ngayon, ay namumuhay din sa kasalanan. Yon ang likas sa atin. Bago tayo makakilala kay Jesus, tayo ay walang pinagkaiba sa ibang tao. At wag na wag mong iisipin na naligtas ka dahil very good ka. Yung parang favorite student ka ni teacher dahil meron kang distinct na karakteristik na nagustuhan niya. Pero sa usapin po ng salvation and conversion, walang ganon. Ang meron lang tayo ay makasalanang kalikasan na dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi natutuwa at sa halip ay napupuot sa atin. Hindi lang basta inis o galit ha, kundi puot, wrath, W-R-A-T-H, wrath. Kaya sa likas daw nating kalagayan, tayo ay kabilang sa kinapupuotan ng Diyos na tinawag ni Pastor RJ last week na children of wrath o anak ng kapuotan. The Conversion Book put it this way, ang Diyos daw na hari ay lumikha ng mga anak para maging kagaya niya sa wangis ng kabanalan, like father, like son. Subalit ang mga anak na ito ay bumaling sa sarili at nagnais ng sariling karangalan. Umakto sila bilang hari, nagrebelde at sinubukang paalisin sa trono ang tunay na hari. Kaya ang Diyos sa kanyang kabanalan at kabutihan ay mayroon ng lahat ng karapatan para sila ay ituring na mga anak na kinapopuotan. Kinasusuklaman, hindi karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap, at walang puwang sa kaharian. What does wrath mean in the Bible? Kasi for sure, ang puot po ng Diyos ay hindi kagaya sa puot na meron tayong mga tao. Pag tayo ay napuot, di ba? Ano po nangyayari? Pag tayo ang galit na galit na galit, iyon ay sinful and uncontrolled. Ang nag-fuel ay pride, pagkamakasarili, pagkamakasalanan, paghihiganti. At nagdudulot yun sa atin para sumabog at makapag-isip ng masama, magsalita ng masama, gumawa ng masama. Pero kapag ang Diyos po ang napuot, ang puot ng Diyos na tinutukoy sa Biblia ay dulot ng kanyang kabanalan at katuwiran. Hindi ito kagaya ng puot natin na bigla-bigla na lang sumasabog and usually ay uncontrollable, kundi puot na nagpapaalala, nag-aanyaya at nag-uutos na talikuran at pagsisihan ang kasalanan. Hanggat hindi po tayo tunay na nabuborn again, mananatili tayong subject sa puot na ito ng Diyos hanggang sa lubusin niya ang parusang nararapat sa mga hindi tumalima at sumampalataya kay Jesus doon sa apoy ng impyerno, kung saan itatapon ang dyablo, ang mga kampo nito at ang mga hindi naligtas dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagsisisi. Kasi sa ibang tao po, di ba, minamaliit nila ang impyerno sa pag-aakalang iyon ay isang lugar kung saan hindi mararanasan ang presensya ng Diyos at yun lang yun. At okay lang sa kanila dahil sanay naman silang mamuhay dito sa mundo na walang Diyos. At alam niyo po ba, may mga satanista na sumasamba sa dyablo pero hindi naniniwala sa afterlife. Satanista.
pero hindi naniniwala sa afterlife. Sa kanila po pala, death is just a cessation of conscious existence. Isang napakalaking kasinungalingan na nakakaingganyang paniwalaan. Kasi ayon sa beliefs nila, pag namatay ka, the end na. Wala nang next. Walang impyerno. Basta mawawala ka na lang. Yung iba naman, sabi, mapupunta ka lang daw sa ibang dimension o ibang universe. Nakita nyo how crafty Satan is? Inaengganyo niya yung mga tao na huwag maniwala sa impyerno. Huwag maniwala sa puot ng Diyos. Kasi alam niya na ang impyerno ay hindi lamang lugar na wala ang presensya ng Diyos, kundi lugar kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa lahat ng mga hindi maliligtas. Matinding parusa ang naghihintay sa kanila. Kaya nga, palaging ginagamit sa Bible yung term na doon daw ay mananangis at magnganganit ang kanilang mga ngipin. Literal and figuratively speaking dahil sa labis na paghihirap, pagdurusa, pagsisisi na sana ay naniwala sila at natakot. Labis na sakit at lahat ng extreme kind of pain and suffering, kayo na ang mag-imagine. Nakakatakot po ang puot ng Diyos. Nakakatakot. At kapag naunawaan natin yun, baka sakaling matauhan tayo at maakay sa pagsisisi. So Satan, in his craftiness, he tries to steal those fear of the Lord. Sinusubukan niyang alisin yung takot na yun para ang mga tao, sige, gawin na lang natin ang lahat ng gusto nating gawin. Wala naman palang impyerno. Wala naman palang puot ng Diyos. And believe it or not, marami, lalo na sa ibang bansa, ang naniniwala sa kasinungalingang ito. Nabubuhay sa kasinungalingan na you only live once, do whatever you want, gawin mo lang ang gusto mo. Dahil pagkatapos ng buhay, wala na. Tapos na. Pero tayo na mga nandirito and even those watching online, we have to understand and believe that the wrath of God is true. Totoo ito. Mas totoo pa sa katotohanan na naririto ka ngayon at nakikinig. Mas totoo pa sa mga tangible and visible things na meron sa paligid ngayon. Mas totoo pa ito sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Mas totoo pa ito sa posibilidad na darating ang mga susunod pang bagyo dito sa Pilipinas because sa posisyon ng ating bansa. Totoong-totoo ito. Sabi sa awit 21 verse 9, sa kanyang pagdating sa apoy sila'y susunugin, sa galit ni Yahweh sa apoy sila'y tutupukin. At sa Colossus 3:5-6, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. At 2 verses pa lamang po yun at marami pang iba. Try to read your Bible or search sa Google kung ano yung mga verses na nagpapatunay na merong impyerno. Nagbibiro po ba ang Bible sa mga talatang ito? Trip lang ba ng mga manunulat ng mga aklat na ito na takutin tayo? Hindi. Sa halip, ganito po natin dapat bigyang diin ang tungkol sa puot ng Diyos dahil sa ating kalikasan. Kulang pa po ba yung halimbawa sa panahon ni Noe na na-wipe out talaga lahat ng sanlibutan? Namatay ang maraming mga tao, kahit mga hayop ay nadamay dahil sa puot ng Diyos. Ang Sodoma at Gomora na pinaulanan ni Yahweh ng naglalagablab na asupre dahil sa kanyang puot. Ano po ang common denominator ng dalawang ito? Parehong ang dahilan ay sa labis na pagpapakasama ng mga tao na nag-violate sa kabanalan ng Diyos. Bakit? Sabi po sa 2 Pedro 2 verse 6, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. They were meant to warn us. Hindi ito pananakot, ito ay babala. Hindi ito posibilidad, ito ay totoong magaganap. Hindi man dito sa lupa, ngunit tiyak doon sa apoy ng impyerno. You see mga kapatid, it's so easy to not talk about hell. Ano po, ang dali na huwag na lang natin pag-usapan ng impyerno kasi very controversial itong pag-usapan. Marami ang napapataas ng kilay kapag impyerno ang pinag-uusapan.
Mas madali sana, i-downplay na lang natin ang gospel at pag-usapan na lang natin lagi ay tungkol sa blessing, maging masaya, paano maranasan ang matagumpay na buhay, paano makapili ng mapapangasawa, at iba pang mga paborito nating paksa. Nagising tayo at halos hindi kumukurap sa pakikinig. Pero may isang pastor po na nagsabi at hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na kung hindi itinuturo ang tungkol sa impyerno sa church na kinabibilangan mo, tumakbo ka na. Delikado ka. Dapat po nating makita na ang kasalanan ay tunay na nakakatakot. Ang puot ng Diyos ay nakakatakot at merong impyernong naghihintay. And we have to understand na si Jesus ay hindi lamang panlunas sa mga personal at pansarili nating issues. Kailangan po nating maunawaan na ang puot ng Diyos ang pinakamalaki nating problema. Kung hindi po natin ipapahayag ang katarungan ng Diyos at minamaliit natin ang kanyang puot, ibang gospel po ang ipinapahayag natin. Why do we need to understand this? Ano ang maidudulot sa atin kapag naunawaan natin na napupuot ang Diyos sa atin? Well, hinuhubog po nito ang ating Christian worldview. Inaayos nito ang ating pananaw. At kapag tama ang ating pananaw, tama ang ating pamumuhay. Kaya kung hindi natin paglalaanan ng atensyon at hindi po natin mauunawaan ang bad news, ang good news ay hindi rin magkakaroon ng malakas na impact sa atin. Hindi natin ma-appreciate ang ginawa ni Kristo at ang kapatawaran na pwede nating matamo. Hindi natin mauunawaan ang ibig sabihin ng talata sa Roma 5:10 na nagsasabing, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Mas magiging malaki po ang gratitude natin kay Jesus kapag naunawaan natin kung gaanong nakakatakot ang puot ng Diyos. Ngunit dahil sa ginawa niya sa krus, naging kaibigan tayo na dati mga kaaway na kinasusuklaman. Purihin si Jesus. At patatlo, saan tayo kailangang maligtas? Mula sa takot ng kamatayan. Mula sa takot ng kamatayan. Sabi po sa Genesis 2 verse 17, Genesis 2 verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito po ang siguradong konsekwensya ng pagsuway ni Adan at Eva. Hindi man sila agarang namatay physically, sila naman ay naging spiritually dead the moment they took a bite sa forbidden fruit. Nawala sa kanila ang orihinal na katuwiran na taglay nila nang likhain sila ng Diyos. Sila'y naging marumi, makasalanan, at kasuklam-suklam na mga anak na kinapopuotan ng Diyos. At ganun din po ang kalagayan natin ngayon. Lahat tayo, lahat ng mga hindi nagsisisi, lahat ng mga hindi sumasampalataya. Sabi po sa unang Korinto 15:22a, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay. Ang lahat ay nangamatay. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan at dahil dito, lahat tayo ay hindi lamang mamamatay sa ating pisikal na katawan dahil ang biblical po na kahulugan ng kamatayan ay ang pangwalang hanggang pagkawalay ng ating espiritu sa Diyos. So meron palang dalawang kamatayan na naghihintay sa atin. Ang pisikal na kamatayan at ang impyerno. Sabi sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ibig sabihin, kung hindi po tayo ililigtas sa orihinal nating kalikasan na patay sa espiritu, magiging katakot-takot para sa atin. At dapat lang talagang katakutan natin ang dalawang kamatayang nag-aabang sa atin. Sino po dito ang hindi takot mamatay? Pwede po bang magtaas ng kamay? Sino po ang hindi takot mamatay? Sino ang hindi takot sa impyerno? Kung ikaw ay Kristiyano, okay lang kung ayaw mo pang mamatay for some personal reasons, pero hindi na tayo dapat natatakot mamatay. Pwede pala yun yung ayaw mo pero hindi ka natatakot. Ayaw mo pa, pero hindi ka natatakot. Amen? Si Pablo po ang perfect example nito. Sabi niya sa Filipos 1:21-24, Filipos 1:21-24, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang.
Kung ako man ay mabubuhay sa katawan, ito'y mangangahulugan na mas maraming bagay pa ang ibubunga ng aking gawain. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Ako'y naiipit sa dalawang ito. Nais ko nang lumisan at makapiling si Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Subalit ang manatili sa katawan ay higit na kailangan para sa inyong kapakanan. Naiipit si Pablo. Parang ayaw niya pang mamatay dahil alam niyang marami pa siyang maipaglilingkod at kailangan pa siya ng mga kapatid. Pero hindi siya takot mamatay. Ang totoo ay okay lang sa kanya. At para sa kanya ay mas mabuti pa kung mamamatay na siya nang sa gayon ay makapiling na niya si Kristo. Sa mga totoong nagbigay ng buhay kay Jesus, ang pisikal na kamatayan ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang pakinabang. Alam po natin na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Pero whether we like it or not, whether we are ready or not, it will surely come. Darating at darating ang kamatayan. Pwedeng ayaw mo pa dahil baka gusto mo pang mapalaki ang mga anak mo, gusto mo pang makita yung mga apo mo, makatulong sa mga magulang. Pero ang kamandag ng kamatayan sa usaping pisikal ay hindi na magdudulot ng takot, sa halip ay kapayapaan. Kumbaga ito ang paraan o pintuan papunta sa piling ng Diyos. Kailangan nating mamatay sa ating pisikal na katawan para makaakyat sa piling ni Kristo. Kaya hindi na tayo magtataka yung mga taong nakaunawa nito kagaya ni na Pablo at ng ibang mga alagad. Wala na silang kinatatakutan. Kahit kahirapan o kamatayan, makamtan lang nila ang pinakamahalaga. Mamatay man sila sa ngalan ng pagsunod sa utos at misyon ni Kristo ay okay lang because dying is gain. Ang kamatayan ay pakinabang. Pero sa mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus, sumasampalataya at totoong nagsisisi, ang kamatayan ay dapat lamang katakutan. Wala na pong iba pang pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang tao kung mamatay siya ng walang kinikilalang Kristo. Nakakatakot bumagsak sa exam, nakakatakot malugi sa negosyo, nakakatakot magkasakit, mawalan ng trabaho, malubog sa utang, mag-fail sa career. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang abutan ka ng kamatayan nang hindi ka nagsusuko ng buhay kay Jesus. Kapag ganon, ang pisikal na kamatayan ay magiging pinto papunta sa mas nakakatakot na lugar. Ang pangalawang kamatayan, ang impyerno. Sabi sa Pahayag 21 verse 8, Pahayag 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. At sabi nga po sa naunang punto, hindi lang ito basta pagkawalay sa Diyos, kundi dito rin ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga makasalanan na hindi nagsisi at tumalima sa inaalok ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Isang lugar daw ng lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Sa Revelation 14:11 ay ganito ito inilarawan. The smoke of their torment ascends forever and ever. Forever and ever. Walang tigil, walang pahingang paghihirap. Sa Marcos 9:48, na do'y hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi mamamatay ang apoy. Dito po tayo gustong iligtas ni Jesus. Hindi lang sa kahirapan, hindi lang sa kawalan ng direksyon, hindi lang sa kabiguan, hindi lang sa sakit at karamdaman, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa naghihintay na kapahamakan at labis na paghihirap doon sa apoy ng impyerno. Ito po ang dapat na pangunahin nating motibasyon kung bakit tayo sumusunod at sumasampalataya kay Jesus. Ang pagsunod natin ay hindi lamang dahil sa mga bagay na panlupa, hindi lang dahil sa mga himala. Kaya po na Jesus gawin ang lahat ng yon, pero may mas malalim at mas malaki siyang nais malunasan. Sabi po sa Juan 6:26-27, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog.
Verse 27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ay may ganitong karapatan. Huwag po nating hanapin si Jesus dahil lamang sa mga pagkaing nasisira, na ang ibig sabihin ay mga bagay na temporal. Higit sa mga ito, siya ay nag-o-offer sa atin ng isang uri ng tinapay na hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Muli, kung si Jesus para sa inyo ay kailangan nyo lamang para sa mga bagay sa mundo, kayo na ang pinakakahabag-habag. Kung tinanggap natin si Kristo, hindi lamang dahil sa tinapay na nasisira na pwede niyang ibigay, kundi sa tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang sarili na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, para sa akin, para sa iyo, para tayo ay mapatawad at maligtas. Ang kamatayan at ang impyerno kung gayon ay mawawala na nga ng kamandag at tagumpay. Death will no longer sting. Ang pangalawang kamatayan ay hindi na mararanasan kahit doon talaga tayo dapat pumunta. Habang ang pisikal na kamatayan ay magiging isang magandang kabanata ng pagtatapos ng buhay dito sa lupa at pagsisimula ng walang hanggang pamamahinga. Hindi lang sa buhay na ito ang benepisyo ng krus ni Jesus. Again, hindi lang sa buhay na ito ang benepisyo ng krus ni Jesus. Mas malaking benepisyo ay matatanggap natin pag tayo ay namatay na. Sa kung paanong ang kamandag din naman ng kamatayan, dulot ng kasalanan sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos, ay mas katakot-takot sa kabilang buhay. Saan ba talaga tayo dapat maligtas? Sana po by this time ay malinaw na sa atin kung gaano kadilim ang masamang balita upang mas magliwanag ang ebanghelyo ng Panginoon. Si Jesus ay hindi lamang panglunas sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa mundo, dahil kapag yun lamang ang motibasyon natin, baka isipin natin na hindi na natin kailangan si Jesus kapag nasolve na yung mga bagay na yun. Naunawaan po ninyo. Kapag ang ating tiwalang inilalaga kay Jesus ay para lang dun sa problema mo, dun sa sakit mo, dun sa kahirapan mo, kapag binigay na yun lahat ni Jesus, kapag okay na at nasolve na yung mga yun, baka isipin mong hindi mo na kailangan si Jesus. Hindi ko po sinasabing walang pakialam si Jesus dun sa mga physical at material nating pangangailangan. May pakialam si Jesus. He cares for you, sabi sa Biblia. Sa kakainin mo, sa daramtin mo, nagmamalasakit siya sa iyo. Pero more than that, He cares for your soul. Why? Because all those things, mga bagay na panandalian, temporal. Pero yung kalalagyan ng kaluluwa mo pagkatapos ng kamatayan ay pangwalang hanggan. Kaya more than that, more than all the material and physical things na pwedeng malunasan dahil kay Kristo, He cares for your soul and He wants to save you from eternal damnation. We must understand na kailangan nating iligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan, mula sa puot ng Diyos, at mula sa takot na dulot ng kamatayan. As I end, I want to talk to 3 groups of people. And it's up to you kung saan nyo po ika-categorize yung sarili ninyo. Again, I'll be talking to 3 groups of people. Una po, sa mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus, hindi pa nananampalataya at hindi pa nagsisisi. Sana po ay malinaw sa inyo na kailangan tayong maligtas sa kasalanan, sa puot ng Diyos at sa kamatayan. Mga bagay na hindi mo kayang iwasan at hindi mo kaya sa sarili mong kaya. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo si Jesus. Totoo ang impyerno at yun lamang ang iyong pupuntahan kung hindi ka ililigtas ni Kristo. Wala nang iba. Kaya lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba, sumampalataya, magsisi at tumalikod sa kasalanan at ikagagalak ni Jesus na ikaw ay patawarin at iligtas. Gaano man kasama ang iyong nakaraan, gaano man karumi at kalaki ang iyong kasalanan, kayang-kaya kang patawarin ni Jesus. Hindi dahil mabait ka o may espesyal kang katangian, kundi dahil mahal na mahal ka niya at siya mismo ang pumili na siya ay maghirap at mamatay upang ikaw ang magtamo ng buhay. Pangalawa, sa mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano na,
Pero ang tiwalang inilaga kay Jesus ay para lamang sa mga bagay na panlupa. Magsuri po tayo ng ating sarili. Sabi sa 2 Corinthians 13, verse 5, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless you fail the test. Subukin natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay may totoong pananampalataya sa totoong ebanghelyo. A faith that is not tested cannot be trusted. Baka ibang ebanghelyo ang pinaniniwalaan at ipinapahayag natin. Baka ibang Jesus ang kilala natin. Dahil ang Jesus na ipinapangaral ng Biblia at ng mga naunang alagad ay si Jesus na Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus, muling nabuhay, at na nagumpay upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Hindi kagalingan, hindi direksyon, hindi tagumpay sa buhay na ito, hindi asawa o anak, hindi promotion, kundi higit sa lahat ay pangwalang hanggan ang nais ni Jesus na malunasan. Kung hindi ganoong Jesus ang tinanggap mo, o baka sa isip mo'y tinanggap mo siya pero para lamang malunasan ang mga problema mo sa mundo, baka nga wala sa iyo si Kristo at hindi mo talaga siya kilala. Sa gayo'y maaaring sabihin na wala ka pa rin ng pananampalatayang kinakailangan para maligtas. Kailangan mo magsiyasat ng sarili. Lumapit kay Jesus at sampalatayahan ang pangwalang hanggang biyaya na nais niyang ibigay. Sa pagsampalataya sa totoong ebanghelyo, maaaring maranasan at makamtan mo ang mga bagay na panlupa na nais mo. Pero, maaari ring hindi. Sa pagsampalataya sa totoong ebanghelyo, maaaring maranasan at makamtan mo ang mga bagay na panlupa na nais mo. Pero maaari ring hindi. At wala tayong karapatan na questionin ang Diyos sa Kanyang kalooban. Oo, aayusin niya yung mga values mo, yung mga relationship mo, yung mindset mo. Pero lahat ng ito ay bonus lamang. Ang pinakamahalaga, ang major, ay ang katotohanan na nais ni Jesus iligtas ka at makasama sa buhay na walang hanggan. Patatlong grupo ng tao. Kung ikaw ay totoong Kristiyano na at malinaw na sa iyo kung saan tayo iniligtas ni Kristo, sabi sa Hebreo 2 verse 1, Hebreo 2 verse 1, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sa NLT, so we must listen very carefully to the truth we have heard or we may drift away from it. Narinig na natin ang mabuting balita. Gets na natin. Pero we must still listen very carefully. Kailangan pa rin nating patuloy na mag-aral at makinig. Kailangan natin paalalahanan ang sarili natin tungkol sa kaligtasan at pag-asa na ating tinanggap. Kailangan natin ituon ang ating isip sa mga dakilang katotohanan na ito dahil kung hindi, listen very carefully, we may drift away from it. Mawawala tayo. Maliligaw tayo, mapapalayo tayo. Napakadali pa naman pong ma-sidetrack o maligaw. Kaya kung hindi natin ito paulit-ulit na pakikinggan at bubulayin, kahit alam na natin, baka hindi po natin mamamalayan ay lumalayo na tayo hanggang sa ibang gospel na rin ang ibinabahagi natin sa iba. Ang act of drifting pa naman po ay hindi nangyayari ng biglaan. Parang yung sa dagat, hindi naman after 1 second, 2 second, 3 second, ay andun ka na sa malayo at nalulunod ka na, kundi paunti-unti. It happens gradually, paunti-unti, hanggang sa marirealize na lang natin na ang layo-layo na pala natin sa katotohanan. Yun dati, ang lakas ng impact ng gospel sa iyo. Kilig na kilig ka sa pag-ibig ni Jesus, nanginginig ka every time you hear that Jesus died for your sins on the cross. Pero after months, years, ano na? Wala na. Parang, okay. Pero dati, nung una mong narinig, ang lakas ng impact sa iyo. Halos maubos na yung luha mo. Nanginginig ka sa sobrang pagkamangha, sa sobrang pasasalamat. Pero as time goes by, we start to drift away from it. Kaya we need to preach the gospel to ourselves every day.
We need to preach the gospel to ourselves every day. Kailangan nating ipaalala sa ating sarili kung gaano katakot-takot ang masamang balita at gaano kadakila ang ginawa ni Jesus para tayo ay maligtas. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ang hamon sa atin ay bumalik kay Kristo, bumalik sa Ebanghelyo, sa totoong Ebanghelyo, at muling pag-alabin ang kapangyarihan nito sa ating mga buhay at sa ating iglesia. Pwede po ba tayong magsitayo? And as a church, let's ask the Lord to give us the grace para magawa natin ang mga bagay na ito. Na magiging tapat tayo sa pagpabahagi ng mabuting balita, hindi natin ida-downplay, hindi natin pababawin, hindi natin papapayatin ang gospel, bagkus maninindigan tayo at gagawin nating napakalinaw sa kanila kung saan talaga tayo kailangang maligtas. Sa kapangyarihan ng kasalanan, sa puot ng Diyos, at sa takot ng kamatayan.